natin ngayon si Attorney Enrique de la Cruz. Siya po ang abogado ni ER Ejercito. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Tina, at sa iyo mga tagapakinig. Opo. Sir, ano na po ang susunod ninyong hakbang? Sa kasalukuyan, Tina, ay naghihintay kami ng desisyon ng Korte Suprema doon sa hinaing kahilingan ni Governor ER na status quo ante order o isang kahilingan na muli siyang ibalik samantala habang dinidinig yung kanyang petisyon. Binigyan po ng Korte Suprema ng inextendable period na 10 araw ang COMELEC para sumagot dito. Opo, sir. Kanina po ay nabanggit ni Mayor Estrada na posibleng may politika sa likod nitong desisyong ito. May nakikita po ba kayong ganong anggulo rin? Pagpaumanhin mo, Tina, kasi bilang abogado kami ay limitado lamang sa legal na aspeto ng kaso. Ang aspetong politikal ay yan po ay nakala Governor ER at sa ating ginagalang na Pangulong Erap. Siguro po may mga basihan sila sa mga kanilang obserbasyon. Sa amin po, ang aming agam-agam ay masyado lang pong minadali talaga ang kaso at ito ay highly irregular. Opo. Sir, si ER Ejercito ay hindi po bago sa politika. May mga pumapansin po na seasoned politician naman siya. Pero bakit daw po napakasimple kasi raw nung mistake na 23.5 million yung kanyang ginastos, 4.5 million pesos lang daw po yung limit. So, at nabanggit din po ng iba na marami naman sa mga politiko ang nag-overspend. So, nakita niyo po ba yung SOSE na isinumite nitong si ER sa COMELEC? Yes, Tina, ang kanyang SOSE ay maliwanag na 4.1 million lamang ang kanyang nagastos. Opo. Ito ang kanyang pinanumpaan. At ang 4.1 million na ito ay within the limits na 4.5. Opo. Yung ikinakaso sa kanya na 23 million mahigit, kung titingnan mo yung mga dokumento, ay mga kontrata ng advertisement na hindi naman siya ang pumasok at hindi siya ang kakontrata. Sinasama lamang ng COMELEC at itinutukoy na since siya raw ang nakinabang, ay siya ang dapat managot. Pero kung titingnan mo, Tina, ang batas, ang limitasyon ay nasa expenditure, hindi sa contribution. Opo. Paano kang makakasuhan sa isang bagay na hindi mo alam o hindi ikaw ang gumastos? Opo. So, sir, confident po kayo na sa pag-usad ng kaso, magiging pabor ang desisyon sa inyong kliyente? Kami po ay nagtitiwala at naniniwala sa Korte Suprema. Nakikita po nila ang argumento namin na tama on procedural and substantive grounds. Kami po ay nananampalataya, Tina. Okay, maraming salamat po, Attorney Enrique de la Cruz, abogado po ni ER Ejercito.